He's our open reason to believe. We need Jesus. Our world needs Jesus. He's the answer to our every need. And stands us far beyond our understanding. Situations that seem out of control. The defeats that show our human limitations. Pain that reaches deep into our very soul. Just remind us of how much we need a Savior who can lift us from our sorrow and despair, who can give us strength to face a new tomorrow, and a peace that comes from knowing He is there. We need Jesus. Oh, we need Jesus. He's our open reason to believe. We need Jesus. Our world needs Jesus. He's the answer to our every need. There are people all around us who don't know Him. Their lives are filled with hopelessness and pain. But they can know His love if we won't show them. And they can find salvation in His name. They need Jesus. Oh, they need Jesus. He's their open reason to believe. They need Jesus. Oh, they need Jesus. He's the answer to their every need. He's the answer to their every need. We need Jesus. Thank you, Special Number. May buntag. Salamat sa Ginoo sa atong sayang kayo sa tuwa. And sa atong mga bisita, salamat kayo. You are always welcome sa church. And you're a blessing. Karong buntag, maminaw tag pulong sa Ginoo. Ato na-acknowledge sa atong mga bisita. Manindog lang tanan. Let us all stand. Let us open our Bible in James chapter 1. James chapter 1. Verse number 19 down to verse number 27. Puli-puli tagbasa. Ako magbasa sa verse number 19, kamo sa verse number 20, until mahumanta magdungan sa verse number 27. The Bible says, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath." Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.
For if any be a hearer of the word, not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. In the 7, read, pure religion and undefiled before God and the Father of is this, to visit the fatherless, widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Malampo ta. Ingiton nga Dios karong naa sa katagon. Salamat kay Ginoo sa sumay mong bihatag namo. Salamat sa kinabuhi. Salamat Lord sa pagpanalangin nimo sa tibok semana. Bisan pa man Ginoo, labaw sa tanan. Daghang salamat sa kaluwasan. Imong gipaabot ka namo kutob sa mutong salig diha kanimo. Bisan pa man Lord sa mga bisita, daigon ka namo Lord, salamat sa ilang presensya Ginoo. Og nasayon mi Lord nga ikaw nalipay nga niya sila. Pray mi Ginoo nga dili sila mabiya. Dili sa balay tigumanan nga dili sila makabaton sa kaluwasan Ginoo. Mo gi-offer nga libre. Lord, karong buntag, blessing mo ang pulong, imita mo ubos nga alagad, walang espiritu ang yun na mo imong gahom, ikaw ang magadumala Ginoo kanamo, o magatudlo kanamo, o mag-abli sa mong unahon nagkasing-kasing sa pagsabot sa mensahe karong buntag. In Jesus' name, Amen. Please be seated. Maglingkod ang tanan. These verses in the Bible is very common to us, especially sa dugay-dugay nga Kristohanon. Og salamat kay naay mga bersikulo sa Bible nga ato ang kuwaag base sa mga pagtulunan sa ato ang kinabuhing Kristohanon while waiting for the rapture. And we already know ang atong kalibutan karon dili na nindot ang dagan sa tuang kalibutan bisan sa uban pa nga mga panghitabo, no? And way back 1980s ang mga batanon mahadlok og maestra. Karon ang mga batanon din na mahadlok og maestra. I hope mga kaigsuonan nga dili na motakod sa mga Kristohanon. Amen. I hope you're listening to me. This is very important kay we are in this world but dili ang ato ang binuhatan para aning kalibutan. So we are different from the people na naata sa gawas nga wa kay ila Ginoo. So we understand mga kaigsuonan kining Bible muhatag ni og pahimangno nato. Mangnuan ta, unya pahibawon ta, inform ta sa Bible, unya usay i-correct ta sa Bible. Remember this, it is not the preacher, it is not anybody nga musulti diri sa pulpito nga i-correct ta, but it is from the Word of God. Panayon ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, para nato ana, for instruction in righteousness. Now, this is what the Bible says in our verse, mga kaigsuonan, nagpahamangno ni sa mga Kristohanon. Talking about verse number 19, ingon si James, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Now, karong buntag, nasayod ta nga mga anak na ta sa Ginoo if you are saved. Right? Are you saved this morning?
mga anak na sa Dios. And people called us Christians. Are you following? Itawag tas mga tao nga kana sila Kristohanon. Because mga igsunan tungod kay we are Christ follower. Right? And as Christian mga kaigsunan, nindot kaayo nga ready atong kasing-kasing sa pagpaminaw, ready to hear, ready to heed, and to honor God. Mga kaigsunan, mo nang gitawag tag Kristohanon. Sa una ang wapatan na sayos kamatuoran, din ta maminaw. Paingon man ta nga, naman sad mi amo. Something like that, no? Mao dyan na ang tubag sa tao, naman sad mi amo. But tonight, this morning, mga kaigsunan, we will be talking about Christianity is ready to hear, to heed, and to honor our God. Let's talk about it. Now, ang verse nga to ang makita diya sa verse number 22. This is very important para ni sa ato. Okay? The Bible says that, but be doers of the word. Now, look at that. And not hearers only, deceiving your own selves. Did you read your Bible? Kita mo sa yung Bible diha. Now, this is not, dili na akong words pulong ni sa Ginoo. Importante kayo mga kaigsunan, maubitan ng sa unang wapatan na science kamatuoran kabahin sa kaluwasan, mo ingon dayon ta nga, ano na, kanang parihura. But actually, ang Bible, mga kaigsunan, kung magisgot kag kaluwasan, is different. Sa unang panahon, aton hibaw-an, mohimo tag maayo para moadto tag langit. Pero ingon ang Bible, di kita makaadtog langit sa ato ang maayong binuhatan. Because in accordance to the Word of God, we are all sinners in the sight of God. And that is why, mga kaigsunan, tungod kay makasasala ta, ang atong sala, bayaran na to. O na ang kalag sa tao, inigkamatay sa lawas sa tao, mga kaigsunan, kung wala maluwas ang usa ka tao, adto siya padulong sa impierno. That is what the Bible says. The Bible says, and in hell he lifted up his eyes, being in torment. Duha ka tawo nga namatay, mga kaigsunan, dato o pobre. Unya ang Bible nagsulti nga ang dato ni adto siya og impierno. Og si Lazaro nga ginganlan sa Bible nga usa ka tawo nga makililimos, mga kaigsunan, didto og langit sa diyang namatay siya. Two places nga doon sa tao. If you are saved, you will be in heaven. Are you sure nga bato kag langit? Are you saved? Mga kaigsunan, it is not all about ang kaluwasan, mga kaigsunan, dili ni binuhatan na to. It is the work of the Lord Jesus Christ. Siya ang namatay dito sa krus. Right? Siya ang nagpalansang, mga kaigsunan. Siya ang nagpaula sa iyahang dugo, bayad sa imo og akong sala. Mo nang kanta nindot kayo, that's the love of God. Isa ka mawana. Nindot na, no? Pero mga kaigsunan, usay sometimes di na to matagamtaman nga ang Dios gugma. I will tell you, if you are not saved, ang Dios na higugma nimo. Bisan unsa kadakong makasasala, mga kaigsunan, ingon ang Biblia, ang imong sala papution sama sa niebe. That is what the Bible says. And the only thing, mga kaigsunan, nga ang Bible nagsulti nga ang tao mo adto og langit sa dihang iyahang, ingon ang Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The Bible says in John chapter 3 verse number 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak.
Ngaron si bisan kinsa nga mosalig. That's what the Bible says, that whosoever, walay tao nga dili pwede. The Bible says that whosoever believeth in Him, the context is the Lord Jesus Christ, should not perish but have everlasting life. You want that life? Mayon sila, unya ra ta mahibaw kung mamatay na ta. Kana sa pa ka mahibaw kung matay na ka? Wala na itaw mahibalo kung patay na. Walay patay nga maminaw. Ang maminaw, mga kisunan, ang buhi. And praise the Lord, salamat sa Ginoo kay ikaw ug ako sa wa pa ka mamatay, sa wa pa ko namatay, wa pa ta namatay, nasayod na tas kamatuoran, kabahin sa kaluwasan. Na way lain nga makaluwas sa kalag sa tao kundi si Kristo lamang. There is only one way going to heaven. The Bible says in John chapter 14, verse number 6, Jesus saith unto him, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. There's only one way. It is not work. Dili imuhang binuhatan kay nga naman kung ang tao kung itugot sa Dios nga ang binuhatan sa tao maoy makapalangit. Mga kaigsunan, daghang tao nga di malangit. Kaya nga naman, kita tanan di kita malangit. Kaya naman, bakakon ang tao, hambugiro ang tao. And the Bible says that ingon ang Biblia, you are of your father, the devil. John chapter 8 verse number 44. Tanaw na to ang Bible. Muna hinungdan nga di kita malangit, mga kisunan. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Ang gisgutan diha, the devil. Abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, of course, wa siya kamatuoran, bakakon gid siya. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Ngano man, for he is a liar and the father of it. Mga kaigsunan, ang tao di gyud moadtog langit tungod kay kung magisgot ang anong specific sa Bible, liar, kay mao nay pinakakumon nga mahimo sa tao. Ginganlan pagali nag white nga bakak, na di puti nga bakak, wala may puti nga bakak, tanang bakak itom. Gusto na tupunan green, kay may nang green di kayo ugaw. Unsa pa? Sige, light lang kayo kanang inani nga color, unsa man siya? Unsa nga color? Dirty white. Mga kasunan, in the beginning, ang yawa bakakon. O kita mga kaigsunan tungod kay nagsulti ang Bible nga we are sinners in the sight of God, and one of that is lie. And that is why we cannot go there. Kaya naman, bakakon ta, hambugiro ta. Amen. Libakiro ta, madinumtanon ta, masuko ta. Amen. Maglago ta. Makasulti tag dili maayo sa isig kaingon, mao nang moadto tag impierno, but because God is love. Nga bisan unsa nako kabakakon, bisan unsa nako kabatig binuhatan, bisan unsa nako ka kriminal o gunahuna, still ang Ginoo nahigugma nimo. He wants you to be saved. Kaning nagsulti sa inyo tubangan, mga kaigsunan, makasala ni. Salamat kay naluwas. At the age of 16, naluwas in taon si Oliver. Og badlungon mo, ni agi sa may pabadlong. Og nakaagi
mo manghilabot ni agi sa mig mga awat. Pero salamat kay naay Dios nga nahigugma sa makasasala. Wa siya ni ani sa kalibutan para sa mga matarong, because there is none righteous in this world. He came to this world to seek and to save that which was lost. Ikaw na o ako. And my son, if you're not saved this morning, the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Acknowledge that you are a sinner. You cannot save yourself. Di ta kaluwas sa itong kagalingon, pero naay Kristo nga manluluwas. Amen. Nagpalansang dito sa krus, kanindot. Itata ito ilansang. Oh. Kanya, ningon, o kaning istorya sa Bible ba, si Jesus Christ gilansang at the age of 33. So kada 33 sa tao, ilansang. Kaming saylo na island, dili na may pwede ilansang, kaya saylo naman may. Kasi yung nag-32 karon, 32, 30, 32, abot mo. Kaya aron malangit mo, ilansang mo, hindi ka 33. Pero sa di pa mo maabot sa krus, bunalan sa mo, niya bugal-bugalan mo, niya iyama-iyamaan mo. Mao man ang gibuhat nila ni Kristo. And we cannot do it, amen. We cannot do it. As human as we are. Pero salamat kay gibuhat na ni Kristo. If you are not saved, simply ang kaluwasan, dili lisod. Sa dihang naluwas na ka, people called you a Kristohanon. And the Bible says, nahimo kang anak sa Dios. But as many as receive Him, to them give power to become the sons of God. Mahimo kang anak sa Dios. Nahimo kang anak sa Dios. Now, kay anak naman ta sa Ginoo, mga kaigsunan, God wants us to be ready. In hearing His word. Amen. In heeding His word and honoring Him. Gusto na sa Ginoo. Dili gusto sa Dios mo nang naay-Bible, mga isunan, nga gipaabot sa Dios nato, kay dili gusto ang Dios nga atong kinabuhi hiwi. Are you following? Gusto sa Dios nga matarong atong kinabuhi, mga kaigsunan. That is why we have this book. Do you have Bible? Importante ni mga kaigsunan. Now, many people, many Christians, ang atong huna-huna, kutob rata nga musimba. Do you hear me? Kutob rata mo kanta. Labod rin simbahan. Amen, nakasimba ko. Inigkanta-kanta kita. Hindot kayo ang kuhan, hindot kayo ang kanta, oy. Unya, ang atong nasa una-una, kutob rin sa maminaw. Nakasimba na ko, nakakanta na ko, nakahatag na ko, nakapaminaw na ko suwali. Well, that's good. Pero ang Bible, mga kaigsunan, nagtudlo nga ang Christianity, mga kaigsunan, is demonstrated by a transformed life. Sa dihang naluwas ka, mga kaigsunan, dili man dayon mausab ang daghan si mong kinabuhi. Usa lang na usab ang imuhang pagkaanak sa yawa, nahimo kang anak sa Dios. Ikaduha, moadto kag impierno, moadto kag langit. Right? Pero mga kaigsunan, ang atong kinabuhing Kristohanon, it is not all about attending church, good, naata sa simbahan. Mukanta ta, maminaw ta sa wali, muhatag ta, pero mga kaigsunan, dili lang kutob diha. And that is why we have this Bible. Mao na natay pulong sa Dios, salamat sa mga Kristohanon nga magbasa silang Bible. Christian life, it is not merely what we hear with our ears. Munang ingon ang verse number 22, but be doers of the word and not hearers only.
Dili lang ta kutob maminaw. But, mga kaigsunan, atong i-practice ang atong gipaminawan. Is it hard? Yes, is it hard? It is hard. Pero nabay grasya ang Dios? Yes, naay grasya ang Dios. Muna ningon si Pablo, mga kaigsunan, ingon ang Dios ngadto ni Pablo, for my grace is sufficient. Dili lang itong gi-address ni Paul, hangtod sa mga Kristohanon. We have witnesses. I believe in that. Are you with me? Natay mga witness sa kinabuhi, natay mga kasaypanan, mga kaigsunan. That is why naay church, naay pulong sa Ginoo, naay pastor nga magwali, aron matudluan ta, aron naay kausaban ang kinabuhi, samtang nagpadayon tas pagpaabot sa tuang manluluwas. Amen? A person who hears God's word but never obey, it is like someone who owns a medicine but never take it. Murag ka ng nakay sakit, o niya, daghan kita tambal. Mayon ka, maayo gyud ko ani, kay daghan kita tambal. Wa man nimo ginom. Ano sa mga maayo kung di ka mo inom? Maayo lagi ko pastor, kay by faith man ha? Na nagali gi-provide sa Ginoo, di pa gid nimo imnon. Na nagali Bible nga gi-provide sa Ginoo nimo maison, di pa nimo basahon. Na nagali walis pulpito niya imo mapaminawan nga gihasan na mga kaigsunan, di pa gid natubuhaton. Kanus man ta motubo sa tong kinabuhing Kristohanon if we are just a listener. Amen. Mga kaigsunan, the medicine has the power to heal, but only if it is applied, taken. Imong giinom. Kung imo ra ng tanahon, di gyud ka maayo ana. Sakto? Kana bitong lami kay nga sundanan sa paborito ninyo, inyo harang hunahuna, ibutan sa hunahuna, basta ako humba ra gyud na. Kanang humba bitaw, atong Friday kay prayer vigil man do, and everybody is invited sa prayer vigil. Nagluto humba si Uking, mga kaigsuunan, di gud pwedeng magtan-aw ra ko. Kaya nga naman, lami man. Pag-aanan ako sa sabaw, ay. Nya, gibutan ako sa kanon, lami. Uy nya, ang mga kaigsuunan, kung magtan-aw lang ko ato, di ko mabusog. Di sa ko masatisfied. Are you with me? Very simple ba? Very simple. Ang pulong sa Ginoo, kung sige lang tagpaminaw, unya wa na to gi-apply sa tong kinabuhing Kristohanon, wala gihapon tay grow sa tong kinabuhing Kristohanon. Same sa tong lawas, mga kaigsunan. Kung naa tay sakit, unya mutan-aw ra ta sa medisina nga ato imnon dapat, mga kaigsunan, di gyud ka maayo sa imong sakit. Kanang mga high blood, na ako'y maintenance, pastor. Grabe ako maintenance. Unya, ginom nimo. Na hindi mag-imin kay waman ginom. Mayon sila, madaot lagi atong kidney. Question, doktor day ka? Pag moingon ang doktor, moingon din nga, ang doktor mangwarta ra. Mangwarta ginang doktor ang alang. Pero dili tanang doktor, mga kaigsunan, nga pangwartahon ka, dili ayuhon. Dagamay ra na sila. Ug naa man gali, gihatag na para sa imong kaayuhan. Right? Now gihatag ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan, para sa ato ang kaayuhan sa atong kinabuhing Kristohanon. It is all up to you kung maminaw ka, kung imong i-apply, mga kaigsuunan, naara gyud na nimo. And by the way, kaning pulpituha, di gini mamugos, muwali lang ni. Amen? And so, this morning, mga kaigsunan, as being a follower of the Lord Jesus Christ, we need to be ready to hear and to heed and to honor God, mga kaigsunan. And that is why, muadto ta sa una nga punto, we need to be swift to hear the word of God. The Bible says in verse number 19, wherefore, my beloved brethren,
Let every man be swift to hear. Tanawa na diha. Slow to speak, slow to wrath. Mga kaigsunan, ang Dios naghatag natog duha ka dunggan. Salamat kay duha tong dunggan. Kung usa ra gyud dunggan, wa gyud angay. Perfect yung kayong Ginoo, amen? Ang atong dunggan nasa kilid, ang ngayon rito tanawon. Oh, naitangkag nasa dili. Ana, design mo na sa Ginoo. Kay lisod kayo kung atong dunggan diri sa agtang pastilan. Unsa kay naong nato, no? Oh, nya atong ilong na diri stingkoy pa wa gyud. So perfect yung kayong Ginoo, gibuhat ta sa Ginoo, fearfully and wonderfully made in accordance to the word of God. Amen. And then, maisun gitagaan tag usa ka baba. Ang dunggan is to hear. Ang baba is to speak. Now, tiamo na kung ang tanang lawas na ibaba. Tibok lawas na ibaba. Ha? Baba diri, baba diri, ba. I mean, tanan baba. What do you think? Pati daghanan mong toothbrush, ano kay daghan magngipon? So, wala masipkat ang Ginoo nga gitagaan tag usa ka baba. Kay usa pa lang gani daghan na kay tag maistorya. Amen. Amen. Sad mo para enjoy ba? Usa pa lang gani daghan na tag maistorya. Now it reminds us that we should listen twice and speak once. Mao nang duhay dunggan unya usay baba. Listen carefully, maminaw tag maayo sa pulong sa Ginoo kay para ra gyud ni nato. Whether you like it or not, musugot man kag sa dili mga kaigsuonan kaning atong dunggan, mga kaigsuonan, nindot kay ni maminaw bisag unsa ka kusog ang tingog, gifilter ang tingog. Nakuha mo? Di ka mabungol, di mabungkag imong naminaw, paminaw. And I will tell you, my son, we need to listen carefully and listen humbly to the godly counsel. Sa dihang nay magwali, maigo ta, salamat. Ug wa ta na igo sila. Amen. Ano lang gud? Unya, ang atong kasing-kasing, the word humble is, my son, di na maggikan sa unsa ang imong action. Mga ison, gikan na si imong kasing-kasing. And it will come out to your action. Amen. Alright? Mga isunan, gibutangan tag usa ka bamba just to control our temper. If we have nothing to say good, don't say it na lang. Kaya nga naman, mga isunan, controlling our temper, usa ka baba. Mga kaigsunan, control our temper because kung ang kasuko mga kaigsunan magpatigbabaw, mahitabo nga dili nindot ang atoang kasing-kasing. Let us hear the word of God carefully. Proverbs chapter 18 verse number 13. Proverbs 13 verse 18 verse 13. Naam diha. He that answereth a matter before he heareth it is fully. That's Bible. I did not say that. I did not say that. He that answereth a matter before he heareth it is fully. And shame unto him. And that is why if there is a word na di na to masabtan, listen carefully. Amen. Pastor, wa ko kasabot ato. Can you explain it to me? Explain nanti ka. There are Bible student diri mga igsunan sa unang mga panahon nga mangutan na sila, pastor, unsa man ni. Ako sila explainan. If you do not understand. Right? Amen. Now this is for us. I'm not pointing you, I'm not pointing anybody, but this is for us. This is good for us. Ecclesiastes chapter 5 verse number 1. Ecclesiastes chapter 5 verse number 1. Makita na diha. Tanawa ko no na day. O murag na diha. O, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear
be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. For they consider not that they do evil. You know, mga isunan, coming to church, muan ni sa simbahan, mga isunan, aron mamantay ta sa giwali ni pastor, sa giwali ni Sunday school, ug mga sayop. Naa may mga sayop sa pagtudlo, pero nindot mga kaigsunan, mabitan ng you need to pray for the Sunday school teacher, you need to pray for the pastor, kaya naman, nagtudlo na sila pulong si Ginoo. Amen. Na kung naay mga sipyat, doula. Sir, murag sayop man eh. That's good for you. Ako nga pastor, I do not know sa uban, pero maminaw ko kung unsa imuhang isulti nako, doula lang ko. Amen. Doon lang ko and we'll talk it over. Ug naamo ko yung mga sipyat, then istorya ta. But I will tell you mga what ani ani sa church. Sabisan unsa nga tuyo. But to be ready to hear the word of God. Proverbs chapter 15 verse number 11. 15 verse number 1. Proverbs 15 verse number 1. A soft answer, look at this. Turneth away wrath. That's Bible again. But a grievous words stir up anger. Ano ninyo? Now, mga kaibigan, I believe we are mature enough to understand sa pulong sa Ginoo. Alright? Nindot di ay ang tubag nga hinay. Kaya bitong asawa o bana kung mag-away. Basta puros isog, wagyoy. Wala gyoy. Way husay. Unya, maingon man sa bana, ako goy bana. O mga bana, ayaw gi-misinterpret. Bisag bana ka, ingon ang Bible, submitting yourselves one to another in the fear of God. Pero di mawala ang leadership sa bana. Okay? Bana gid na siya, di pwede magsayal ang bana. Siya gid na gibutang sa Ginoo mo lead sa family. Are you with me? And that is why mga igsunan, mao nang gisulti sa Bible, submitting yourselves. Unya ang specific da sa Bible, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Unya kitang bana, mga kaigsunan, nindot man ang kanabang di gid mo tubag atong asawa pero hinumdumi. Sa atong paghandol sa atong pamilya, sa atong asawa, na panahon nga motubag gid na sila. Kay aron di sad mo abuse ang bana. Tsaka! Dili na dili na Kristohanon nga pamaagi. Kung imo lang nang gipangasawa, ron himuon nimong sulugoon, may pagwa nimo gipangasawa. Your wife is not your servant. Our wife is a partner. Magminyo pa mo. Now, kung di na sila magkasabot, isog na silang duha sa panahon sa panag-away, walay maminaw, walay mahitabo na paghusay. Amen? Somebody will go down from their throne and have a servant heart to accept. Panahon maglalis minimisis, ako sa ingnon nga hilom na lang ta kay aron manghilom tang duha. Sa una isog man kami kay batan-on man kumbati oy kana mga batan-on sumbagay hapit dili lang may magsumbagay gyud kay gugma man gyud ako ang asawa gyud. So mag-away mi niya, maglalis. Ingon siya nga uli sa inyo, asa ko muli. Asa ko muli dool ra kay amo niya muli pa ko dinhi na lang ko. Pabaga na lang ko sa kong naong. Tungod na sa kalagot. Pero I will tell you mga kaigsunan,
Kung walay magpaubos, walay husay ang panimalay. Same sa itong kinabuhing Kristohanon, kung walay magpaubos, walay husay itong kinabuhing Kristohanon. Amen? We need to swift to hear the word of God. Mga kaigsunan, usa ka pulis nga na-recruit ba? Kanya, during sa iyang tactical training, iya lang gi-ignore ang sugo ba? Kanang istorya sa iyang kanang kamandan ba? Because he believe nga ang iyahang nahibawan mas labaw sa nahibawan sa nagtudlo niya. By the way, di kita mulabaw sa nagtudlo nato. Di kita pwede mulabaw diri sa Bible, amen? Amen? Oh. So, in mga isunan sa dihang niabot na sa real operation, ang iyahang attitude nga kanabang di gyud siya maminaw. Pag-abot na dito sa field, tungod kay wa man siya naminaw sa instruction sa iyahang commander, he died on the field. Yan naman, righteous. Mas maayo pa ko nimo, sir. Mga igsunan, walay maingog ko, maminaw gyud ta gikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Many believers, daghang Kristohanon samaran because they speak before listening to God. Minaw sa ta. Amen. I hope you're listening to me. This is for us. Kabalo ba ta mga isunan? A teachable heart is a growing heart. Magpatudlo galita, tubo ta. Di kita magpatudlo, di kita magtubo. Amen. Oh, anong gamay naman mag-amen? Patudlo ta oy. Usay, may kita manudlo nya, kita di ta patudlo. Right? I'm just very practical. Kay maayo biya ta mo tudlo, pero kung kita tudloan di ta patudlo. Kay balo baka nga sa wa pa ka mahimong mo pa kay degree kanang masteral na nagtudlo nimo. Wa ka maabot sa masteral's degree kung way nagtudlo nimo. Wa sad ka na doktor kung way nagtudlo nimo. Wa ka na engineer kung way nagtudlo nimo. Amen. Wa ka niabot sa imong kinabuhi kung way nagtudlo nimo. Somebody nagtudlo nimo. Wa ko niabot diri sa pulpito kung walay nagtudlo nako. Are you with me? Nag-doctorate degree man ka, wala ka niabot diya kung way nagtudlo nimo. Ug wa sa ka niabot diha kung wala ka naminaw. O kani muni mo itubag. Tuo makana din man si kamao. O di tanawa na kung sinitabo mga isunan, ikaw ra gihapon. Amen. Be ready to hear, not only to hear but receive. Point number 2. Be ready to receive the word of God. Ingon ang Bible in verse number 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word. Now the word meekness, that is humility. Lisod ni dawato ng pulong si Ginoo eh. Kay mo igo ba ani sa ato ang ego. Mo igo ba ani sa ato ang garbo. Amen. Mga kaigsunan, receive with meekness the engrafted word of God. Kana bitaw magtanom mga kaigsunan, before itanom ang liso, kuhaon usa ng mga sagbot. Sakto ba ko? Kaysa may Sir Jay, sakto ba ko? Brother Rini, sakto ko. Kuhaon usa ang mga sagbot. Mga kaigsunan, likewise atong kinabuhing Kristohanon, before God's word can bear fruit sa atong kinabuhi, we must remove pride. Sagbot man na sa itong kinabuhi ang garbo.
And don't you know mga igsunan, napatay bitterness ato ng kwaon kaya man sagbot na at it will hinder nga mutubo ta sa tong kinabuhing Kristohanon. And let us remove worldliness. Pastor, unsaon man ako, pastor, nga ingon ani man gyud akong kinaiya, mga kaigsunan, wala na nang kinaiya ha. Muna ingon si Pablo, let us mortify the deeds of our body. Ato na nang patyon, pinagi sa grasya sa Ginoo, ato na nang walaon, ato na nang i-remove sa itong kinabuhi. Mga isan, nasakayon ko nga, naagihapon tayo garbo, pero atong ipakontrol sa balang espiritu because it will hinder our growth. Amen. Sin, kanang sala, nga kanunay magsigduaw na to. Kanang worldliness, mga kaigsunan, kalibutan nun, nagyapon. And I will tell you, the Word of God will grow best in a humble heart. Psalm 119, saon ako na pastor, Psalm 119 verse number 11. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Psalm 119 verse number 11, unsay gisulti diha, thy word have I hid, look at that, in mine heart. Munang importante natay pulong sa Ginoo. Now, sa dihang naluwas ta, we have the earnest of our inheritance, the Holy Spirit. We have the Holy Spirit, amen. Are you with me? Gisiliuhan ta. And the Holy Spirit, ang trabaho sa balang espiritu, to comfort us, to convict the world of sin, and to correct us, to remind us. May trabaho sa balang espiritu through the Word of God. Mao nang naipulong sa Ginoo aron ma-reminded ta. That is why we need to heed the Word of God. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin. Tanawa diha. I might not sin. Now, simple. Kung walay pulong si Ginoo nga ginatipigan si mong gasing-gasing, dali ra kayo ang paghimog sala. That's what the Bible says. Against people and against God. This is very simple. Now, if we are swift to hear, we should ready also to what? Receive. Receive. Amen. Ayaw kasuko sa pastor. Kaya ginagwali lang na si pastor sa pulong sa Ginoo. Amen. Ayaw kasuko sa Sunday school teacher. Kaya nga naman, nagtulti lang na dihas kamatuuran. Amen. Again, we are different. We are Christians. We are believers of the Lord Jesus Christ, and we are followers of the Lord Jesus Christ. And because ang Dios, mga kaigsunan, dili siya gusto ang atong kinabuhi nga hiwi, di siya gusto og sala, mga kaigsunan, mo nang naipulong sa Ginoo nga kanunay ipa-remind sa mga Kristohanon. Don't you know, mga kaigsunan, nga sa una pang panahon ug hangtod karon, daghang Kristohanon nga mo blame sa wali. Ako man tigiigo. No. It is na, mga kaigsunan, ang wali sa pulong sa Ginoo basta Biblia na. Do you know what is the issue? The heart. That's the issue. Nga naman, dili preparado ang kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. And that is why coming to church every Sunday, you need to pray, Lord, please help me to be ready. To accept the challenge, to accept the encouragement, to accept the correction, to accept the instruction. We need to pray.
We need to prepare our heart nga naman. Kung dili ready atong kasing-kasing, di gyud ta kadawat sa wali. O sa diyang dili na to madawat ang wali, di gyud ta mutubo sa itong kinabuhing Kristohanon. Masuko pa ka sa nagwali. I hope we understand that. Not only swift to hear, ready to receive the word of God, the engrafted word of God, but also, point number 3, be faithful to respond to His word. Be faithful to respond. Now, the word there, be doers of the word. Faithfully. Mga kaigsunan, knowledge without obedience, it will produce deception. Kaya balo ka nga na Bible, wa ka ni obey sa Bible, you are deceiving. We are deceiving ourselves. We deceive ourselves. That is verse number 22. Be doers of the word and not hearers only. Why? You deceive yourself. You know that is the word of God. Mao ni ang pulong sa Ginoo, mao ni ang purpose sa pulong sa Ginoo, mao ni giwali mga igsunan, mao ni ang ipabot sa Ginoo sa tuwa. And I will tell you, if you disobey, imo ang gila di mong kagalingon. We are believers, amen. Ang gitanaw so ang example ni James Magsan kanabang sa amin ba sa amin. Tanawa na sa kung inigtanaw nimo sa amin mao gid ni imong naong moingon ang uban ginawayon man ning sa mina. Di man ko gwapo. Mao jud na imong naong. Sa paminaw, wala ginausba sa amin, mao ra gid na. Are you with me? Ayaw pasanginli ang sa amin. Now, ang pulong sa Ginoo mura ni og sa amin. Right? Na makita nimo diha nga ako ingon ani ko, mao ni akong baton. Gitudlo na nato. Right? Kung naihugaw imong naong, unya away sa amin, di jud kita nga naihugaw imong naong. Is that correct? Pero kung naay sa amin, inigtan-aw nimo makita nimo asang hugaw, asang dapita. Nya kadbaw ka asa nimo, asa imong unsang kamot imong gamiton para mawala imong hugaw. Unsay imong buhaton, right? Because naay unsa man, naay sa amin. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, the same. It will always reveal sa ato ang mga kasaypanan. Are you listening? I hope na minaw ta. God's word will reveal sin. But we must respond through repentance and obedience to God. Confess. Right? Aron ta malipayon sa itong ginabuhing Kristohanon. Are you with me? Or if any be a hearer of the word and not a doer, he is like a man unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. That. Ang pulong sa Ginoo na unsa imong response diha? Pagtanaw nimo sa amin, imuhang naong nagkabulingit, unsa imong buhaton? Dila nimo pasagdal na kuan na design as kung naong. No, it's not. Di ka pwede nga maglakaw ka hugaw imong naong kay ngano katawaan ka. Ang pulong sa Ginoo mo nig sa amin mirror nga mo correct sa imong sayop. Mo tudlo sa imong dili insakto. The word of God, John chapter 13 verse number 17. John 13 verse number 17. Just give me time. Tagay lang ko panahon mga kaibigan. If you know these things, happy are ye. If you do them. Tanaw na. Kung imuhang nahibawaan nga mao day ni, malipay ka kung imo nang unsaman buhaton.
Because the result of that is good for you. Amen. Luke chapter 11, verse number 28. Luke 11:28. One verse. Luke 11:28. But he said, ye rather blessed are they that hear the word of God. Look at this. And keep it. Nindot ingon ana atong response. Maminaw ta, unya atong tipigan sa itong kasing-kasing. Ayaw ipalapo sa pikas dunggan. Kita rabang tao, mga kaigsunan, paminaw kitang tao, ambot lang. Gahi kitag ulo. Ako? Na. Tinuod man na. Don't tell me. Ako pastor, dali yung kay kumusunod na. Naas sa tayo panahon nga mugahi atong ulo eh. Kanang sultian ta nga, wala ra na oy. Istorya na, no, it's not. Pero mga isunan, sa dihang ikaw maminaw, ay sagwa aday. Ye rather blessed are they that hear the word of God. Bible. And keep it. Wala maglagyo sa gingon ni David. Hid. Akong gitipigan. Maura na siya. Kung may pulong sa Diyos atong kasing-kasing mga kaigsunan, dali kay magkahugaw ato ang kinabuhing Kristohanan. Some of Christians, some of our brethren, mga brothers and sisters diya sa Ginoo, uban, nasa church every week. Salamat sa Ginoo nata sa church. Pero sa dihang ang pulong sa Ginoo iwali, o sa di na to madawat. Kaya naman ang atong response lahi. Instead of keeping it, instead of accepting it, di na hinuon. Ang mabutang sa itong una-una, ako igiigo sa wali. No, it's not. Kitang tanan. Bahino na to para dili bugat. Igo masad ko. Nabit ako'y high blood ka ng maintenance high blood. Mura sa kog doktor. Kay every other day na ko imnon. Mao. Mura sa kog doktor eh. Kay mo lagi na mang mina mata nga ang imong kidney madaot. Di man di. Nya karon taas ko kolesterol. Sige kung kaon og pahili sa kolesterol, pero di na mahilis ang kolesterol. Magpahili sa lang kog dugo sa dragon. Usahay, gahi man ta. Ayaw lagi sige kuan. Ayaw lagi kaon ni pastor, kani pastor, doktor na mo dito sa South, kani pastor. Ano na lang imong kaon nun? Nya di man pwede. Kaya mamatay mo kong sayo kung paminan ako di ko kaon. Mamatay ko sayo. Gyud kaon lang gyud ko. Amo dun saon eh. Mao lagi na mga usay, we are not, ang ato ang response sa gingon sa doktor ba, we are not faithfully doing it. Same sa na sa itong kinabuhing Kristohanon. Mao na, sa dihang dili na ito madawat, sa dihang ang atong response, imbes positive, ang atong response, mahimong negative. Mao nang mugawas ang garbo, mugawas ang dishonesty, mugawas ang dili pagpasaylo, mugawas ang pagdumot. Unya mo biya ta sa simbahan mga isunan, mula ka ta, muli na punta, mo balik na punta, same ra gyapon. Why? Because we ignore the word of God. Are you with me? Now I will tell you, if we will just obey, mga isunan, panalanginan kita sa Ginoo gyud. Naagi blessing sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. All right? That's point number 3. Is that point number 3? Point number 4, the last. Okay na ta, last naman eh. 5 minutes na ni.
5 minutes verse number 26 mga igsunan, verse number 26, if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Now point number 4, we should be careful to reflect God's character. What is this? Testimony. Is that correct? If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue. Ano man yung Bible no? Specific yung Bible. Ayaw mo kasuko kay mo gini Bible ha? Oh. Magsunan kabalo mo nga ang ato ang dila, ang ato ang paglitok sa mga pulong, it will always reveal the condition of our heart. What is in your heart? Because the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And ang issue gikan kasing-kasing. Amen? Mga isunan, sa mga tao, sometimes dili na ito kapugnan atong baba, it can destroy lives of people. It can destroy years. Daghang tuig. Are you with me? Na mga wala ang dinis kalibutan, mga isunan, pero mga buos Ginoo nga dili mausab mga tuang pagtudlo sa pulos Ginoo. If this is the word of God, accept it. Kaya balo mo mga isunan, one uncontrolled tongue can destroy years of faithful testimony. The prayer of our late pastor, mga isunan, nga mahimo ning simbahan, mahimo ning kahayag aning lugar. That is my prayer also. Kung apay rapture, mabiya mo ko ning kalibutan na, okay ba ka sa? At least magpadayon mga isunan ang pagtulunan magikan sa Bible. Masakitan man ta. Dawato na to. Proverbs chapter 18 verse number 21. Look at your Bible. Proverbs 18 verse number 21. Naday. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Powerful ning dila, no? Ingon ang Bible, pwede makasunog og lasang. Dila ra na, perting gamaya ni. Oh, pero dako kay nig-impact mahimo sa kinabuhi sa ubang tao. Proverbs chapter 3 verse number 5, ingon ang Bible, even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and seated on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. Now, you and I have a testimony atong giampingan. Are you with me? And that is why I will disagree always kanang magkuha dihata sa social media, because it is not a healthy kanabang butangan nato sa ato mga natay mga okay lang na kana maka-edify, makapa-encourage, makapadasig. Pero kung dili man gali, that's not the place. Pero may kung masakitan anak ko, makita ko mo nga hapit na ko mawala sa akong Facebook. Ano mga kagisunan? Why? Because we kept our testimony. Sa kadlaw na nakakita na ko, Pastor, what's your name? Pastor Ochia. I've heard Pastor Ochia, pero karon pa first pa tayo nagkita. Ano ba? So, naay namantay na to. Are you with me? Bantayan ta?
Dili lang atong kamaayo kung dili hasta atong gibuhat nga dili nindot gibantayan. So naa na ta karon sa kalibutan sa social media. And as much as we can, let us keep our testimony controlled. Mga igsunan, a man squeezed toothpaste from its tube. Then someone challenged him to put it back. Pagawa sa kanang toothpaste bitaw, pagawa sa nimo, nya ibalik sulod. Pabalik ba ka? Once ang usa ka sulti mugawa sa atong baba, dili na mo balik. It may be maka-edify or it may be makadaot. Amen. One careless sentence can destroy friendship, can destroy families, and can destroy even ministries and reputations. Mga igsunan, let us be careful because we have a testimony. Are you with me? Ay ko di ko kibaw nga nung mao ni wali gihatag sa Ginoo. Ang akong gitun-an, faithfulness ba ya? Pero mga kaigsunan, Thursday night, tadihang nagbaha pagkaudto. Nagtanaw ko sa tubig. Ginoo, kung mobalik ka sa una, gilunopan man nimo ka, karon dili naman lunop, kayo man. Pero kaning pangitabo sa kalibutan, Lord, duol na gyud ka. Duol na gyud kaayo ang imong pagkuha namo. Pero di man sa pwede mangundang sa itong kinabuhing Kristohanon. Di man sa pwede nga magbinuha sa itong kinabuhing Kristohanon kay nasayod ta nga duol na. Wa pa man ta nasayod kung unsang kaduula. Amen? Mga igsunan, let us ask the Lord to control our emotions, our tongue. Because I will tell you, mga kaigsunan, mo reflect na sa ato ang future. The world is in chaos. Let us pray nga ang church dili mag-chaos ang church. Some churches in America are being closed. Pastors are working. Nanarbaho ang pastor just to survive. Ano man, Satan is working. Kung nahitabo na sa Amerika, it could happen here in the Philippines. When is that? I do not know. But let us be careful. Let us be serious in our Christian life. Are you saved this morning? Kristohanon tayo, amen. Salamat sa Ginoo kay nagkaplag tas kaluwasan. Salamat sa Diyos kanay church. Salamat kanay pastor gibutang ang Ginoo. I do not know kung kinsa ang sunod nga mo pastor. But let us continue to pray. Mga kaigsunan, na ma-preserve na to ang testimonyo nga gipiyal sa Ginoo na to. Are you with me? Dili ta magpataka sa kung kinabuhing Kristohanon. Let us align ourselves in the sight of God. Mga igsunan, a lighthouse stands on a rocky coast. It does not chase ships. Dili na siya, but it simply stands firm, shining brightly, because it remains where it belongs. Many sailors safely reach the harbor. Atong testimonyo, atong suga, makita na sa tanan
nga nagtanaw na to, daghang kalag nga maluwas. Daghang kalag nga moduol sa Ginoo. We are called to be a lighthouse. When in the Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. I hope ang pulong sa Ginoo dili mo lapo sa pikas dunggan, magpabilin sa tong kasing-kasing. If you're not saved this morning, the only way going to heaven is the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, daghan salamat sa pulong nimo karong buntag, Ginoo. Salamat sa pag-remind nimo kanamo. Salamat sa mong paghigugma, aliwala sa mong pagkamasinalay po, Lord. Kanunay ka nagpanalangin ug nagbubo ka namo sa imong grasya. Lord, karong buntag, i-bless Ginoo. Kung na pa may wa na luwas, nagampo ko nga ikaw, igistorya silang kasing-kasing. Lord, nag-praise ako, mga Kristohanon karon. Tabangin mi, Lord, nga sa among pagkinabuhing Kristohanon, kanunay reflect Ginoo ang Kristo sa among kinabuhi. Help us, Lord, to accept sa among makasipanan, maminaw mi sa imong pulong, akseptar na mo ang koreksyon sa among kinabuhing Kristohanon. Lagod na karong buntag, among gisalig ka ni mong tanan. In Jesus' name. Samtang nagdukoy mong ulo, piyong ang mata. While the piano is playing, basin na apay wa na luwas karong buntag. Are you saved? Kung wa pa ka naluwas, this is the best time for you. Apa itong mga bisita, wa pa na saved. Okay na? Oh, na pa? Natay mga bisita nga pa na saved. Basig na apa? Anybody? You want to be saved? Somebody will get you. Sige day. Amen. Sige day. Kuyogi day. Oh. Yeah. Thank you, ma'am. Apa diha? Apa diha sa? Amen. Praise the Lord. Dito sa babaw? Oh, nasa babaw? Dito sa babaw daw dalhon. Dito. Alright. Amen. Somebody will get you and explain to you. Sige ma'am, kuyogi ma'am. Thank you. Para sa mga naluwas na, pastor, dugay na ako naluwas niya. Gusto kong musubmitar sa tubig sa bautismo. Na'y magbabaptize? Baptism. Is there anybody? Raise your hand. Isalay mong kamot, pastor, magbabaptize ko. Anybody? Naman tayo usapan nga nabilin na bautismuhan, but if there is anybody na gustong musubmitar sa tubig sa bautismo, we'll have our schedule. Is there anybody? Na ba? Amen. Wala. Para sa mga Kristohanon, mga Kristohanon, dili na ako daghan og istorya karon untag. If you understand the Word of God, nasabtan na to ang pulong sa Ginoo. The altar is open for you. You come and let us talk to the Lord. Istorya tas Ginoo, Lord, salamat kaayo nga gi-encourage mi nimo, gibadlong mi nimo, gitudloan mi nimo sa imong pulong. This is the best time for us. Harita sa tubangan, we'll pray together.